In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market, ang pagbaba ng volatility ni Bitcoin na nagpapakita ng maturity at ang sinabi ni Eric Trump na posibleng ma-extinct ang mga bank kapag hindi nila inadapt ang crypto. Quick price action update din tayo kay BTC at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. At mainit na data drop, April 30, sabi ni Vete Lunde, Head of Research ng K33 Research, nag-tweet na ang weekly volatility ni Bitcoin ay bumagsak na sa 563-day low sa loob ng halos 2 taon. First time na ganito katahimik ang on-chain movement, which signals maturity. And guess what? Kahit bumabagal ang swings, umaakyat ang rank ni BTC sa Global Asset Leaderboard. Nakapwesto na siya sa number 7 by market cap with $1.87 trillion. Lampas kay Silver, Meta at Saudi Aramco. Hindi siya biro kasi noon during bear market, pinagtatawanan ng mainstream ang digital gold na yan. Ngayon, literal na magkatabi na sa listahan. Hindi lang volatility ang bumagsak, exchange deposit bumaba rin ng malaki. Ayon sa Bitfinex analysis team, lumabas palabas ng custodial exchange ang BTC, pumapasok sa cold wallets. Ibig sabihin mas konting trader ang gustong i-dump si BTC, mas maraming long-term holders ang nagho-hold. Sabi ng Bitfinex, kapag nagsabay ang stable price at shrinking exchange balance, historically sinusundan yan ng upside continuation dahil yan sa limited supply at tuloy-tuloy na institutional bid. Exhibit A, April 29, BlackRock Bitcoin ETF naglag ng $970 million inflow, ikalawang pinakamalaking araw mula nang mag-launch. Walang humpay ang spot demand at kung stable ang price, kakainin lang ang mga sell orders. At merong pahayag si Arthur Hayes, kilalang Bitcoin supporter at co-founder ng Bitfinex, sa token 2049 Dubai. He said, "It's time to go long. Everything. Don't worry. Bitcoin is going to $1 million by 2028. Hindi siya mukhang nagbibiro, may slides pa siyang nakalagay. Thesis, printed money equals scarce money. Allegation niya, yung US Treasury magla-launch ng bond buybacks, bibili pabalik ng outstanding Treasury para i-manage ang liquidity at stabilize ang yields. Equivalent daw ito sa stealth QE. At kung may flood of cheap dollars, saan tatakbo? Sa scarce programmable asset na may 21 million cap. April 21 pa lang nag-warning na si Hayes, baka raw ito na ang last chance nating bumili ng BTC sa price below 100,000. Hindi lang yan, idinagdag pa niyang dapat daw long ka in everything, meaning equities, real estate, commodities, pero pinaka-highlight niya si Bitcoin. Hindi lang si Hayes ang hyper bullish. Si Katie Wood ng ARK Invest sinabing tumaas ang odds na lumagpas ng $1.5 million si Bitcoin by 2030 dahil nagiging institutionalized na raw. Ang ibig sabihin ng institutionalization, pension funds, endowments, sovereign wealth funds, lahat kailangan mag-allocate kahit 1 to 2% kasi iba raw ang risk return profile ni BTC. Kapag ginawa nila yon, hundreds of billion dollar ang posibleng pumasok. Para naman mahit ang $1.5 million by 2030, kailangan ng 58% compound annual growth rate. Challenging, yes, pero isipin mo noong 2015 hanggang 2020, mas malaki pa kaysa dyan ang average CAGR ni Bitcoin. Now, switch tayo sa wild na interview ni Eric Trump. April 30 sa CNBC, he quoted, "The modern financial system is broken, slow, expensive. It forced me into the crypto world, and if banks don't watch what's coming, they're going to be extinct in 10 years. Sinabi rin ni Eric na obsolete na raw ang SWIFT, absolute disaster. Sabi pa niya, kahit sino pwedeng mag-open ng DeFi app o kahit simpleng wallet, maglipat ng funds wallet to wallet, instant, sobrang mura, walang variability, kaya kung hindi sasabay ang banks, good luck." December 2024 pa lang, nagsabi na si Eric na inevitable daw ang $1 million per Bitcoin. Ngayon, inalalayan pa ng stablecoin na USD1 project ng Trump family. Nakadeploy sa BNB chain, 100% back ng UST bills at cash. May WSJPs na nag-uugnay sa posibleng stake ng Trump camp sa pag-revive ng Binance US. Habang binabash ng Bank of Italy ang stablecoin, sinabi ni Eric na kung hindi sila mag-jump on board, lalangawin sila. At hindi lang yan, maraming banking execs 2025 pa lang ay upbeat na sa crypto dahil gumagaan daw ang regulatory stance under US administration. Kaya kung totoo man yon, adapt or die talaga ang drama. Speaking of regulations, sabi ni Matthew McDermott ng Goldman Sachs, fireside chat sa token 2049,
Binanggit niyang one thing you need is scale. Big institutions deploying capital takes it to the next level. May dalawang stablecoin bills na nakabinbin sa US Congress. Kapag pumasa yon, biglang lalawak ang legal runway para sa bank-issued stablecoin at on-chain settlement. Currently, ang Goldman ay active na sa crypto derivatives, futures, options, ETF facilitation. Nakaset na silang i-spin out ang sariling digital asset platform next year with strategic partners. Ang focus nila, tokenizing money market funds para 24/7 tradable. Sabi niya, kung level playing fields lang ang rules, dadami ang tokenization ng trade assets. Meaning, trillions in value maaaring lumipat sa on-chain rails. Saglit lang yan. Once maklear ang guidance, gigising na lang tayo isang araw, fully tokenized na ang treasury at corporate bonds. BTC price action update din tayo dito sa daily. Ilang araw nang nagre-range dito si BTC at hindi pa siya totally nare-reject sa area ng resistance na ito. Sign of strength kung walang rejection. Okay lang kasi na bumalik yan sa 90,000. Pero kung magpapatuloy ang ganitong price action, then hindi malayong bumisita ito sa 100,000 price level. Now tingnan natin yung price action din sa weekly para magkaroon tayo ng idea sa nangyayari sa mas mataas na time frame. In history, after ng halving, nagtatapang market within the 18 months period. By September yan or October 2025. Yun ang ating guide based on the past. Pero dahil nagbabago nga ang environment, posible din na hindi siya masunod. Pwedeng mas matagal ang bull run or kung pumasok man tayo sa bear market ay hindi na natin mararanasan yung negative 80% drawdown ni BTC. Kay BTC lang yun kasi mas mataas na ang liquidity dito at marami ng institution ang mga nagpa-participate. Sa mga altcoins, ganun pa din. Aabot sa negative 90% drawdown. Ito kasi ang playing field ng mga retail. And based on this chart na ginawa ko, medyo malayo-layo pa naman and we have another leg up na posibleng magpaabot sa price ni Bitcoins sa 150,000 price level. It could undershoot or overshoot. Yun lang naman ang prediction natin na matagal ko na rin na-discuss dito sa channel at ang pinagbasihan natin dyan ay yung nangyari nung mga nakaraan. Yung percentage gain kasi ni Bitcoin breaking its previous all-time high, hindi na kasing taas ng mga nauna. Katulad nitong 2017 bull market, yung percentage rally niya, hindi na naulit yan noong 2021 bull market. At dito sa current bull market natin ngayon, wala pa sa kalahati ng ine-expect natin. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.